the Board of Trustees, to our beloved Principal, Ms. Florosa B. Salmon, to our distinguished guest speaker, Engineer Remzel A. Maranan, to all the teachers, the school staff, the parents, and family members, and as well as to my fellow students, good afternoon to all of you. I would also like to thank you all for giving me this opportunity to speak at this podium. It is an honor. But to tell you the truth, I couldn't make this speech in front of you today. I couldn't find the words to say and the lessons to share. I was terrified. I feared failing to meet your expectations and my own expectations. Sipin mo, nabigyan ka ng opportunity na makapagsalita sa graduation or in our case, sa moving up. Ayoko mapahiya yung family, friends, classmates, teachers ko. So, I pressured myself. I said that I need to make a very memorable, unique, and heartfelt speech. But days passed, and I didn't even make a speech at all. Madalas ganun pag-iisip natin sa buhay. Gusto natin perfect agad. Gusto natin magaling na tayo agad on the first try. In short, we're hoping for the impossible. When we first entered school, magaling na ba agad tayo? Alam na ba natin lahat ng ituturo ng teacher? Ngayon ba na nakagraduate na tayo? Kasing galing na ba tayo na Einstein, Martin Luther King Jr. or other remarkable people out there? No, we're still not. Pero alam niyo kung anong lagi sinasabi sa akin ng tatay ko tuwing hinahatid niya ako. Sabi niya, do your best, Jazz. Sabi naman ng nanay ko, pag di mo na kaya, huwag mo na pilitin. Itulog mo na yan. In our life, we should be like that. We should think like that. I'm going to do my best. Hindi sinabing be the best out of the rest, ha? Just do your best. Kung anong kaya mo, yung best mo sa time na yon, sa moment na yon. Pero, hindi ibig sabihin lagi dapat tayong relax, tapos ang excuse natin is, eto na yung best ko eh. No. We still strive for excellence. We will experience so many challenges in life, and we won't always do great in these. Pero, we can do our best. From kinder to elementary to junior high school, we did our best. Nasaan na tayo ngayon? Nandito tayo sa Isla Events Place commencing our moving up ceremony. We've already made it to this point, but we still have so much to go through. We wouldn't also be here if it weren't for the people around us. So on behalf of my classmates, sa lahat ng school staff, kay na Kuya Ricky, Ate Annalyn, Kuya Ramon, Kuya Michael, Kuya Patrick, Ate Ruby, Nurse Elaine, Ate Marie, Ate Aida, Kuya Jeram, sina ate at kuya na nagtitinda sa kantin. Thank you po sa walang sawang pagtulong niyo po sa amin. Lalo na pag may nakakalimutan po kaming school materials and sa pagkabit po ng alambre at pagpapahiram po ng kortina tuwing may events. Sa lahat ng teachers, simula kinder hanggang ngayon na grade 10 na po kami. Yung tiyaga niyo po na turuan kami, kilalanin kami, alamin ko anong learning style ang pinaka nag-fit sa amin. And sa pagtulong niyo po sa aming pag-grow, forever po kami magiging thankful po sa inyo. Kay na Teacher Jerry Ann, Teacher Grace, Teacher Rochelle, Teacher Mara, Sir Richardson, Miss Ro, Sir Johan, Miss Pau, Teacher Jenny, GC Lori, Sir Elwin, Teacher Kate, and sa mga dating naging teachers po namin at sa mga teachers na nagtuturo rin po sa ibang grade level. Thank you po sa inyo. And last but not the least, ang napakaganda at minamahal po naming advisor na si Ginong Barcega. Thank you po. You've all taught us so much. Thank you po sa inyo, aming mga second na magulang. To my fellow classmates, thank you sa mga tanungan, mga kalokohan, mga sayaw na tulad ng Boogie Wonderland, sa mga projects na laging kinakram, sa mga gala, sa lahat ng memories. Thank you sa inyo, JJ, Samuel, Jacob, Shaira, Ina, Kat, Lian, Amna, Daphne, Homer, Martin, Lucy, Chris, Yuri, Jisha, and Jaden.
Actually, maging thankful din dapat tayo sa mga away natin. Oo, maraming negative effects. Pero ito kasi yung nakakapagpag-grow sa atin. Mas natututo tayo, nag-i-improve at nagmamature. And lastly, to all the parents, thank you po sa guidance, support, and love na patuloy na binibigay niyo po sa aming mga anak ninyo. Sa pagpayag niyo po sa pagpunta po namin sa school nang dahil na may biglaang project, sa pagtulong po sa amin sa pagbili ng mga materials, sa pagpayag po sa mga gala namin. Sa mga kapatid naman po namin na minsan nakukulitan kami, pero is also our support system. And sa lahat ng family members, lolo, lola, tito, tita, thank you sa walang sawang patience at support niyo po sa amin. Kaya sa mga classmates ko, pag uwi niyo mamaya or kahit pagpunta niyo sa likod, say thank you to your family. Or even better, hug them. Kasi hindi biro ang ginagawa nila para sa inyo. Kaya I would like to take this chance to say thank you, una, kay Mama. Thank you, Ma. Hindi pong pagod na pagod ka na from work, pero nagbibigay ka pa rin ng time sa amin ni Jury sa pagtulong sa mga assignments. Lagi ka mo nagsastory dahil wala kang time, pero hindi, Ma. Lagi ka nagbibigay ng oras sa amin. To the point na kinikilala mo pa nga, nagiging ka-close mo pa yung mga kaibigan ko. Tapos pinapakinggan mo pa yung mga chika ko. Hindi ko lagi napapakita yung appreciation ko sa iyo, Ma, pero sobrang thankful ako kay Lord na naging nanay kita. Thank you, Ma. Love you. Si Dada naman, na alam ko natutulog na ngayon, pero thank you, Dada. Isa ka po sa naging inspiration ko, and yung mga pangaral at turo mo po sa akin araw-araw, araw po akong tinutulungan. Hindi ko alam kung paano ko po ma-express kung gaano ako ka-thankful na binigay kayo ni Lord sa akin ni Mama. Mahal na mahal ko po kayo. Si Juris naman, na madalas ko nakakasigawan at nakakaaway, pero sana malaman mo na love kita. Thank you kasi kahit hindi ako magaling na ate, lagi ko pa rin nararamdaman yung pagmamahal mo sa akin. Thank you rin kay Hoshi na madalas kong kasama magpuyat. Sa Tayag family, kay na Tita May, Lola, Mami, Ate Janelle, at pati na rin po kay na Tita Pam, Tita Lala, Ate Hazel. Thank you po. Kahit pagod na po kayo from work, gumagawa pa rin po kayo ng time para tulungan ako sa mga projects ko. Super thank you po sa inyo. And sa mga best friends ko, parang family ko na rin. Nasa school man kayo or churchmates tulad ni Isa, thank you. I've grown a lot dahil sa inyo. Kayo nagpapalighten up ng mood ko lagi. Kasama mag-rant sa mga problema at kasama umiyak. Thank you na binigay kayo ni Lord sa buhay ko. Lahat kayong family ko. Mula po sa aming reunions, again, to all the people who were with us, mentioned or not, thank you so much. God has given each one of you for a reason, and you are God's blessings in our life. You are the reason of our growth. We have a lot more to go on with our lives, and we still need you to be with us. One of the reasons we did our best was because of all of you. We really hope we made you proud. We wouldn't be here in this place if it weren't for God. Who would have thought that the King of Kings and Lord of Lords would listen to me, to us, tayo mga taong makasalanan. Tinulungan tayo ni Lord sa bawat test, bawat project, bawat performance task. Hindi nga na academically even in different aspects of our lives. He helps us and never fails us. We should forever be thankful to you. Our lives are living testimonies on how good and gracious God is. Sa mga kaklase ko, eto na. This is the day we've been waiting for. Alam kong mixed emotions kayo, nalulungkot kasi magkakahiwa-hiwalay na, natatakot for this future, and excited naman and masaya for this new road waiting ahead of us. Pero honestly, reunions, I wish you guys failure. I wish na maranasan ninyong mag-fail sa isang bagay or sa mga bagay na importante sa inyo. Kasi failure is a great teacher.
Nabasa ko lahat ng to sa isang Our Daily Bread na libro. And yung part na to, isinulat ni na Mark Dehaan and D. Dehaan. Isa pang sinabi nila is, the lessons we learn from our failures are lessons that help us succeed. And if we are wise and we heed them, then failure is just what we need. So I wish you guys failure, learnings, and growth. Hindi ko masasabi na lahat ng advice na kailangan nyo in the future sa speech na to. No one can do that but God. So always ask Him for guidance and wisdom. Pero I'm not saying na smooth sailing lang yung mangyayari sa atin, ha? No. It's still going to be tough. Pero may laban kayo kasi pinrepair kayo ng lahat ng mga tao sa paligid nyo and ni Lord. Tulad ng sinasabi ko sa mga letters ko sa inyo, I won't say goodbye because I believe that this isn't the end of our journey together. So see your reunions and don't forget to always do your best. Thank you.